Ayun, mega love shoutout po sa inyong lahat dyan. Good afternoon, good morning, good evening, kung saan man kayo ngayon. Lalong-lalo na sa mga Iskonians at sa mga nakasuporta kay Yorme Isko. So, ngayon po, meron po tayong tawag dito, meron tayong share, no? Meron lang ako i-share sa inyo, like, like, good news and bad news. No, so ngayon unahin po natin yung bad news. No, kasi mas maganda pakinggan ng bad news eh. So ngayon po mga kababayan, especially po sa mga Iskonians, mga taga Maynila. Ito po kasi ang nangyari. Yung kalaban kasi ni Yorme Isko ngayon, hindi ko na po kaya sabihin ko sino kalaban niya kasi marami siyang kalaban ngayong eleksyon na to. Nagha-hired nga daw ng vlogger, so wanted vlogger daw. So kalaban ni Isko, dumiskarte na. Kasi alam kasi nila mga taga Maynila na si Isko kasi sinusundan talaga yan ng media, si Yorme. Kahit saan pupunta yan, yung media nakabuntot dyan. Kasi alam kasi ng media na kapag si Isko ang sinusundan nila, maganda ang kanilang balita, maganda ang kanilang article, at maganda ang kanilang makukuha, no, na patok kasi sa tao. Alam niyo kung bakit? Kasi pag si Yorme kasi gumagawa ng action, kinikilusan. Hindi katulad ng iba na puro na lang daldal, puro na lang satsat, walang galaw. Di ba? So, ngayon, speaking of si Yorme sinusundan ng media, yung mga kalaban niya ngayon, no, sa politika, ay balibalita ko lang ito chismis. Chismis is sometimes totoo, sometimes hindi. So, balibalita ko ngayon is parang naghahanap nga daw ng vlogger to defend them. So, katulad kay Yorme, ako as a vlogger, reactor, and content creator sa politics and supporters ni Yorme, syempre, ko-content ko si Yorme, didipinsahan ko on how to react and how to entertain or how to protect Yorme. So, ang gustong mangyari ng mga kalaban ni Yorme ay ganun. So, kasi talo sila eh. Sa totoo lang, kung kahit si Yorme hindi na kailangan ni Yorme ng vlogger. Kasi sa balita pa lang sa TV, kilala nila kung sino si Yorme at alam nila kung ano yung nagawa ni Yorme. Meron pa nga akong nabalitaan ngayon na meron palang 3 pabahay itong si Yorme sa San Lazaro, sa San Lazaro, San Sebastian, and sa Pedro Hill. So 3 pabahay ni Yorme na kung saan hanggang sa ngayon ay for processing, no, kumbaga under construction pa. Pero yung sa San Lazaro is 95% tapos na. Hindi ko lang sure itong sa may San Sebastian and then sa may Pedro Hill kung ilang percent na yung construction niya, under construction. Kasi yung sa San Lazaro pwede na siyang tirhan 95% nang tapos. So ngayon yan nga, hindi napunta sa media yan. Buti na lang nandito kami mga vloggers na sinishare namin sa inyo sa mga taga Maynila na meron pong pabahay si Yorme na ginagawa kahit sila kuna na ang mayor. Pero may mga project pa rin si Yorme. Isa nga yun sa rason na mas maganda po talaga na may vloggers. Kasi kahit hindi ibalita sa media or kahit yung mga taga Maynila na hindi nila alam, malalaman nila through vlog. Katulad sa amin, i-share ko sa inyo ngayon, merong 3 pabahay si Yorme na hindi alam ng taga Maynila na hanggang sa ngayon ay pwede nang tirhan and under construction yung iba. Na meron pala siyang pabahay sa San Lazaro, Manila, San Sebastian, and Pedro Hill na kung saan ang pwedeng tumira dyan yung mga nasa laylayan or yung mga nasa squatter. Kasi ang style kasing ginawa ni Yorme is just like Singapore. No, sa Singapore kasi, pag squatter area, sisirain niya yung mga tagpi-tagbing bahay, papatayuan niya ng kondo. So ngayon, yung mga nakatira dun sa tagpi-tagpi na sinisira niya, doon na sa kondo palilipatin. Hindi naman porket pinalipat sila dun ay libre. Meron po silang mga babayaran, pero hindi po ganun kalaki na katulad sa mga mamahaling kondo, yung mga luxury na kondo. So doon is kumbaga parang nangupahan ka lang ng normal.
So, ngayon, speaking of pabahay, hindi nga yan pinapaalam no, ng kasalukuyang administrasyon. Actually, marami namang nakakaalam niyan, pero yung iilan hindi. So, ngayon nyo lang malalaman dito sa aking channel na meron siyang 3 pabahay na kahit wala sa media, na-share namin mga vloggers. So, speaking of mga vloggers, kaya yung kalaban ni Yorme, this coming election 2025, naghahanap nga daw di umano ng mga vlogger para maipromote din. Kasi alam niyo si Yorme kasi, kaya mas lalong lumakas si Yorme kasi nagsanib puwersa yung mga kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas and also sa mga vloggers no, sa politics, nagsanib puwersa kasi na sinusuportahan siya kahit walang bayad. Hindi katulad nung iba dyan, katulad kay Christy Permin at yung iba pang vlogger na magugulat ka na lang biglang bumira, biglang tumira. Bakit? Bayad din ba? Baka bayad. Kasi kung tutuusin natin kung ano yung nagawa ni Yorme sa Maynila, kung talagang literal na vlogger ka at hindi ka bayad, pwede mong issue eh. Ngayong issue kasi ni Yorme doon na binenta niya yung DB Mall, alam niyo ba kung rason niyo kung bakit niya binenta? Anong gagawin niya doon sa building na yun kung pag-aagawan lang at konti lang ang kikitain? Kasi nga, ilang taon na kasi yan na pinapaupahan ng government, ng city government ng Maynila. Hanggang sa halos konti na lang yung share na natitira. Halos kinakain na. Kasi corporation yan eh. Halimbawa, 5 na corporation. Sa isang corporation, 5 sila. Isa na dyan ang City of Manila. Tapos 4 dyan puro Chinese. So anong gagawin mo doon sa City of Manila kung ang kalaban mo 4? Or kasama mo 4? So much better na lang, ibigay mo na lang or ibenta mo na lang dun sa 4 yung share mo. No? Para mapakinabangan ng tao. Kaysa sa tumatanggap ka ng upa, kunti lang naman. Tapos kada tanggap mo, wala rin namang nangyayari. Ibenta mo na lang. Diba? Yun po ang katotohanan. Pero hindi po yun porkit binenta ni Yorme ay binulsa niya. Binenta niya po yun dahil nga sa pagpagawa niya ng mga pabahay, yung mga infrastructure na pinapaganda niya yung Maynila. Diba? Kung nakita niyo yung Ariceros Park, dati tambayan ng mga adik, tapunan ng mga patay. Ngayon yung Ariceros Park is tourist spot na siya na pwede mong puntahan at mamasyal. 'Di ba? Oo, tignan niyo yung Moriones noon, tambayan ng mga pokpok. Oh, ngayon yung Moriones, magandang playground, magandang plaza, pwede ka nang umupo doon, may security pa. Pero ngayon pagpuntahan mo wala nang security, wala nang fountain. Bakit? Ewan ko. Kasi, ate, ituloy mo yung naumpisahan. Kaya mo ba? Kayang-kaya. Anyari? 'Di ba? Oh, so ngayon ang ginawa ngayon ng mga kalaban ni Yorme ay naghahanap sila ng mga vlogger na mag-promote sa kanila. Kasi alam niyo kung bakit talo sila eh. Si Yorme kahit walang vlogger yan, buhay na buhay, panalong-panalo yan. Eh, yung mga kalaban, anong panlaban nila? Oh, yun ang tanong ngayon, mga kababayan. So, yun lang yung aking reaction ngayon. Hindi ko na masyadong pahabaan. Kalaban ni Isko Dumiscarte na nag-wanted na ng vlogger. Oh, naghahanap ng mga vlogger, nagbabayad na ng vlogger para siraan si Yorme at mabango ang pangalan nila. Pero alam kasi ng taong bayan na si Yorme, maraming vlogger nagmamahal dyan at isa na ako. Kaya, so yun lang, maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you and bye-bye.